Mindanao po ito ah. Programs and projects of DepEd and OVP have already been implemented as early as August of 2022 na kaya nilang gastusin ang 125 million in just 11 days. Ito yung facts na hindi binabalita ng mainstream media. Why? Because ang focus ng mainstream media is to malign the image of the Vice President of the Philippines. But to start with, no, alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President for what? Alam natin what is the motive behind. O, kung gusto nila nga talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. So, I'm excited ng lahat. No? Tuloy na ang pagpa-file ng impeachment complaint. Ayan ha, pakinggan niya mga kasama ha. Tuloy na raw. Na-impeach yan. Si Vice President Sara. Opo. In spite of the fact na sinabi na ng Pangulo na huwag yun ang impeach yan, waste of time yan. Mas maraming priority na tama naman si Pangulong Marcos. Ang problema, di sinabi nga ng Makabayan Black, huwag kang mangingialam dito, ikaw ay executive. Kami ay lehislatura, hindi mo kami dapat pinapakialaman dahil ng separation of powers. Technically, correct. But, ang presidente, kahit siya ng executive, nagsiset ng legislative agenda ang presidente. Kasi hindi porket separation of powers, hindi na kayo magko-cooperate. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe no, talagang hindi sila tumitigil. Wala talagang katigil-tigil talaga. Meron naman panibagong impeachment. Complaint na ihahain daw kay Ate Sara. Anak ng bugi. Hindi na kayo natapos-tapos sa pa-impeachment nyo. Nasa na ba yun? Hinahanap ko eh. Di ba? Meron silang pasabog na naman. Diyos mio, Marimar, ano ba naman yan? Nako po. Meron ho ako nakitang video. Hindi ko alam, hindi ko mawari, bakit ang dami na nila? Oo. Meron nakalagay doon sa tarpaulin, support BP Sara. Saan ho to? Sa lugar ho ito ng Mindanao. Kaya abangan nyo yung video na yun mga kasama. Huwag nyong i-skip yung video natin. Panoorin nyo. Kahit kayo mawiwindang. Alam naman natin, ang Mindanao po ay solid na nakasuporta sa ating Ate Sara. Kaya mamaya abangan nyo. Simulan na natin pero bago natin siyempre bago tayo mag-start sa ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, gusto po tayo dyan, i-like ang video at share. Eto na, ano ba meron dito? Natawa si Atty. Topacio. Ito ako, natawa rin ako nung narinig ko rin yung mga gantong mensahe. Buti na lang, ito si Atty. Topacio, talagang marunong at may alam. Kaya nga, ito din yung bumibira doon kay kilala nyo ba yung meron silang pangalan doon Tawagin na natin code name. Sexy Star ba yun? O Bold Star di umano? Yun ang code name nila. Laging nakakatikim ng pangaral. Ito na, Tony. Salamat nandito ka. Pasok. Na-impeach yan. Si Vice President Sara. Opo. In spite of the fact na sinabi na ng Pangulo na huwag yun ang impeach yan, waste of time yan. Mas maraming priority na tama naman si Pangulong Marcos. Ang problema, di sinabi nga ng Makabayan Black, huwag kang mangingialam dito, ikaw ay executive. Kami ay lehislatura, hindi mo kami dapat pinapakialaman dahil ng separation of powers. Technically, correct. But, ang presidente, kahit siya ng executive, nagsiset ng legislative agenda ang presidente. Kasi hindi porket separation of powers, hindi na kayo magko-cooperate.
Kahit ano sabihin ng presidente, baliwala sa'yo. Kaya nga, meron tayong proseso na kapag ang isang bill na final ng isang mambabatas ay sinertify na urgent ng executive, ng Pangulo, ito ay inuuna. Bakit? Sapagkat, although under our constitutional government, ang Pangulo ang nag-execute ng batas, anong i-execute mong batas kung walang batas? Ayun. So, sino gumagawa ng batas? Of course, ang lehislatura, ang batasang pambansa, composed of the Senate and the House of Representatives. Ngayon, di ba, ang chief executive nga, ang punong ehekutibo ay Pangulo. Siya ang nagpapatupad ng batas. Opo. Kumbaga siya ang in charge kung anong direksyon pupunta ang Pilipinas, ang ating bayan. Kaya nga number 1 yung plaka niya eh. Although, talagang pare-pareho na ang chief executive, siya yung puno ng ehekutibo, ang chief justice puno ng hudikatura, at ang mga puno ng lehislatura ay hatian eh. Ang Senate President para sa upper chamber at sa lower chamber or lower house ay ang speaker. Okay. Pero, so dapat yan, separate but co-equal. Co-equal sa powers, pero hindi pwedeng lahat number 1. Ayun. Di ba? Attorney, ibig sabihin, parang binastos nitong nag-file. Parang hindi sinunod, sinabi na nga doon na, wala na, ayaw na natin yan. Bakit ganun ang nangyari? Bakit sila pabigla-bigla na lang? Nagdesisyon na lang ba sila ng kusa o meron talagang nasa likod dito, attorney? 'Di ba? Ibang klase ho ang nangyayari. Parang marami na nga ring karakter na lumalabas eh. Yung mga hindi lumalabas noon, andito na. Sila na ngayon ang main character. Bakit kaya? Yan ang tanong natin. Bakit kaya? Siguro yung mga unang sinabak nila dyan, kilala nyo naman. 'Di ba? Unti-unti na nawawala. Bakit? Medyo mabantot ng araw. May bagong karakter na naman sila pinapapasok. Mamaya sa video na ibibigay natin, alamin natin kung sino-sino yung mga bagong karakter di umano. 'Di ba? Medyo talagang paniniwalaan natin sinasabi ni attorney dito eh. Ibang klase. Sundutan pa natin. Di ba, there can only be one, di ba sabi nga. Opo. Doon sa Highlander, yung show, di ba, there can only be one. So, talaga naman, by tradition, ang pinakamataas na pinuno o ang pinakamataas na opisyal ay ang Pangulo. Pangulo, yes. Oo, kasi nasa kanyang power of appointment and execution ng laws. Kaya nga yung plaka niya, number 1, di ba? Number 2, yung Vice President. Ewan ko, number 3 yata yung Speaker. Ano ba yung protocol? Senate President. Number 4 yung Speaker. Ayan. Oo. Number 5, Chief Justice. Number 6, Justices of the Supreme Court. Pero meron ako 6 cabinet eh. Hindi naman ako naging miyembro ng gabinete. Ang alam ko lang cabinet, yung nandun nilalagyan ko ng sapatos. Number 6 yata i-google nga natin kung Ayan na, habang ginugoogle ni Atty. Topacio, ipasok naman natin ito. Bakit ano yung sinasabi rito? Meron naman panibago. Bukod doon kay kung sino yung naghain kahapon, yung ano pangalan nun? Hindi ko kilala eh. Meron panibago. Ito na naman na nagsasalita rito kung sino. Abangan nyo Ito, papasok na natin. Pasok mo! Congresswoman Franz Castro. Magandang tanghali, Kong Franz. Welcome back to ATM. Magandang hapon, Lord Terry at kay Alex at sa inyong mga taga-subaybay. Di syempre, kayo naman magbalita sa amin, Kong Franz, parang may nag-file na ng impeachment, kahapon. Interrupt lang natin si Kuya. Parang masayang masaya si Kuya. Happy? Atulay! Inaantabayan na rin ho namin yung inyo pong impeachment, Kong Franz. Parang sinasabi, hindi daw matatapos ang taon na ito nang wala hong ini-endorso ang Makabayan Bloc na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, I'm excited ng lahat. Tuloy na ang pagpa-file ng impeachment complaint. Ayan pakinggan niya mga kasama Tuloy na raw. Nauna, umatake, yung isang grupo. Ngayon, ito na naman. Meron na namang isang grupo ulit. What? Kilala nyo naman siya. Diba? Sa bagay. Yun lang nabalitaan natin. Baka raw naman talaga. Saka na lang natin ikukwento kung ano yun. Sige, tuloy.
ng mga people's organization na i-endorse ng Makabayan rep sa Kongreso bukas. So, bukas na yun yung pagpa-file. Kong Franz, no, syempre may mga nagsasabi po na parang limitado na lang ang oras na natitira. Sa palagay niyo po ba sapat pa yung runway para pong itong impeachment complaint po na na-file kahapon at yung inyo pong ifa-file, tumakbo pa po? Ito ang aming Medyo lang, board plan na may bagong series na SBS series. So, Well, oo, may sapat pa tayong time. Kasi kung matatapos natin dito sa House of Representatives, bago mag-recess, ma-endorse na yan sa Senate. So, bola na ng Senate siya, by January, dapat na nila yan, harapin na nila yan. Kaya tingin ko, sapat pa yung time. At kung meron talaga political will, ang liderato ng House of Representatives na talagang harapin yan, ay mabilis naman ang magagawa naman. Well, very important to siguro na I think magkakaroon naman po ng similarity ng grounds, no? Yung pong akbayan at makabayan complaints, no? At syempre, I think magsisentro po talaga ito doon sa paggamit po ng impeachment, ng confidential funds, no? Ni Vice President Sara Duterte. So, meron pong syempre mga bago pong mga balita. For example, na ito pong yung most latest na mga paggamit po ng confidential funds, mas malaki pa doon sa 125 million nung I think 2022. Tapos pangalawa, nagkaroon ho yung Philippine Statistics Authority ng pong I guess certification na wala hong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos na pinanganak, nag-asawa at namatay dito po sa Pilipinas. So, yan po ba do you think ma-incorporate pa rin po doon sa mga impeachment complaints po ng makabayan? Okay. Di tapos na sila ngayon magsalita. Di ba? Nasabi na yan ni Ombudsman Martires. Oo. Yung mga ganyang confidential, hindi naman dapat yan pinag-uusapan. Kaya nga confidential Yung mga code name na yan, yung mga name, nasabi rin yan doon, sa sobre, halimbawa, ikaw ay mag-establish ng isang proyekto, no? Pwede nilang lagyan ng mga code name lang yan. Halimbawa, sinasabing si Humpy Dumpy, inilagay doon sa isang sobre, isang tao lang po daw ang dapat makakita noon. Ngayon, nagtataka ang ating kababayan, bakit hinalungkat yung confidential fund ni Ate Sara? Ang tanong, bakit kay Ate Sara lang ang hinalungkat? Bakit hindi hinalungkat yung mga confidential fund ng iba-ibang mga gorilla? Gorilla? Ibang term naman tayo. Bakit hindi hinalungkat? Di ba? Ay sa bagay, mamaya, meron tayong papakita sa inyo yung bagong karakter. Bukod tangi lang kay Ate Sara ang kanilang hinalungkat. At doon sila nakapokus. Di ba? Bakit? Ang tanong, di ba? Lagi nating sinasabi na takot sila. Mawalan pagdating ng 2028 o 2025. Kaya kapit tuko itong mga ito na todo suporta kung sino yung kanilang leader. Kasi yun ang magbibigay sa kanila ng pondo, di umano Yun ang mag-a-approve yung leader. Diba? Kaya talagang bahala na ika nga. Basta talagang manatili sa pwesto, di umano. Kahit masama, di umano. Diba? Ganyan sa Pilipinas. Buti na lang nasa Mars tayo. Ano naman ang sagot dito? Nino? Ni Senador Bato. Diba? May napapansin ba kayo? Parang isang kaalyado ni Tatay Digong parang hindi lumalantad, ano? Parang nananahimik ata. Oo. Parang dati, tapang-tapang nun Diba? Parang ngayon, parang boom! Parang nabusala ng uso. No? Wala pa tayo nakikita Hindi pa natin nakikita na lumapit doon, pumunta, bumisita doon kay Attorney Lopez. Hindi natin nakita na kinamusta si Ate Sara. Parang wala siyang nararamdaman, wala siyang nakikita, wala siyang pakiramdam. Kilala niyo ba siya? I-blind item na natin yun. Sabi nila, siga daw yun. Lagi daw yung bida dati. Kilala nyo ba yon? Napansin nyo ba? Ako hindi ko napapansin
Oo, yun lang ang napapansin ko. Hindi pa siya, hindi pa siya, nagpaparamdam ika nga. Naku, bakit kaya? Ibig sabihin, hindi loyal yun. Yung isang nga hindi loyal, tumiwalag na, di ba? Kilala nyo ba yun? Di ba? Mapunta tayo dito. Sa usapin na ito. Sino ang laging nagtatanggol kay Ate Sara? Bakit yung isa ay yung isa okay pa naman sumusuporta. Yung isa talaga wala, no? Ibig sabihin wala na nga silbi sa Senado di umano. Ay sa bagay, wag na natin pausapan yun. Baka sa sunod hindi na manalo yun. Tuloy natin 'to. Ito na copy this morning, we have with us Duterte ally Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, good morning to you, Tingnan natin sir. ang mani. Good morning to you, Karen, at good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning, bro. All right, Senator, what do you make of the impeachment complaint filed against the Vice President? Well, they can do it. Nobody's stopping them. If they want to do it, then go ahead. Go ahead, they can do it. Wala pong problema. Okay, That's a constitutional process, no? Then let the process go. okay, all right. So right now, there are 16 complainants, but they've invoked 24 articles of impeachment. Marami po ito under at least 4 grounds listed in the 1987 Constitution. And a lot of the issues, the Vice President has not fully explained, and it has a lot to do with the confidential funds, how she spent the confidential funds in the DepEd's office and the OVP. Ano ang reaksyon niyo doon, sir? But to start with, no, alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President for what? Alam natin what is the motive behind. Kung gusto nila nga talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. Inspeksyonin nyo ng husto. Kaya nga confidential funds, kuha ninyo, imbestigahan nyo ng husto lahat. If you are serious really to curb corruption, no? Sabi niyo corruption ang gusto niyo palabasin diyan. Tingnan natin lahat-lahat na. Parang once and for all. We have to stop this confidential funds issue. Otherwise, dapat hindi na ito in-issue to confidential funds kung hindi ito gagawing confidential. Dapat walain na natin ito. Kung yan ang pinaka issue nila na ginagamit. Tatanggalin na natin dapat yan. Pero alam mo kung sino makikinabang kung tanggalin natin yung confidential funds na yan, yung mga intelligence funds na yan. Ay yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang nagagamitan ng ating intelligence funds, yung mga kalaban ng Estado. So ngayon, sino ngayon ang nananalo with all this brouhaha? Tumatawa ngayon yung CPP, NPA, NDF dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Kaya ito... Senator. Now, Senator, I wanted to ask you, you were a member of Congress. The Congress, all of you actually, of course, approved it, right? Ang totoo naman dito, kung magsisisihan buong Kongreso, ibinigay yon kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang. Tama, Yeah. no? OVP, 600 million, DepEd, 150 million, roughly 750 million all in all. My question is now, do you believe that Congress should have given it in the first place, given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? Well, kaya nga tinatawag na contingency fund, that is Confidential. for confidential funds. Confidential funds for civilian agencies. Kapag sa military at uniform agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, lang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the office of the Vice President need 600 million pesos in confidential funds? In the first place, bakit binigay yan sa kanya? Bakit binigay yan sa kanya? So, mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to Tama yung sinasabi ni Senador Bato di ba? Noong una, nung magkakampi pa, inaprubahan, binigay. Nung nagkakaroon ng anomalya, di umano, ang nangyayari ay ayaw ni Ate Sara kasi ng mga ganun yung mga pagnanakaw sa gobyerno, di umano, ayaw ni Ate Sara. Di ba? Ngayon, sabi, sa pag-amin ni Ate Sara, parang ang nangyari dahil pagtanggi niya doon sa ilang milyon yun, 15 billion o 15 billion ng DepEd. Kung sino nakakatanda, 15 million.
Oo, parang kinat ata. Doon sila nagka-leche-leche. Ayaw ni Ate Sara ng kurap eh. Kahit naman si Tatay Digong ayaw ng kurap. Di ba? Ayaw niya sa mga durobong tao. Eh ngayon, sabi ni Ate Sara, magre-resign na lang ako. Kasi wala. Baka sa akin pa isisi lahat. Ginawa na siya ng kwento. Oo. Ang unang-unang kwento, ang natatandaan niya, ang unang-unang kwento. Kwento nyo. Na una muna yung nasimula sila ng kay Tatay Digong, pinasok-pasok na yung mga ganyang bagay hanggang nagsanga-sanga na. Ang sumatotal talagang ayaw pa pestuhin ng mga Duterte. Yun ang mga kaganapan, di ba? Bakit meron namang ibang mga ang tanong dito, bakit meron namang ibang muka ang nagsisilabasan dito? Patungkol pa rin sa confidential pa. Oo, eto namang mga to, hindi naman to humaharap eh. Bakit ngayon ay nagsisilabasan na itong mga to? Ay, ibibigay ko sa inyo yung slide ha. Makinig na lang tayo kung ano. Kasi wala pa akong idea kung bakit nagsilabasan ito eh. Ano yung timbre nito? Kung ibig sabihin, ano yung tumbok nito? Ibig sabihin, bagong karakter? O kung baga sa teleserye, ika nga, yung mga dating main character, laos na. So, eto na naman, meron na naman sila pinapasok na bagong karakter. Tignan natin, no? Ano sasabihin nito? Sana maunawaan niyo yung nature ng trabaho namin as congressmen. That, Saka lang ha, tignan nyo yung mukha niya kung nagsasabi ba siya na bukal sa loob niya o nagsasabi ba siya na merong nasa likod niya, di umano. O tayo naman yung magre-reaction lang kung ano yung makikita natin. O tuloy mo, ate. nagluklok sa amin, sa aming mga pwesto, ay aming mga constituents. Hindi dahil sa kulang kami sa prinsipyo eh. Pero talaga, pag mahal mo na ang pinaglalaban mo, sometimes kakapit ka sa patalim. And in this case, Di ba? Sometimes kakapit ka sa patilim. O tuloy natin. we remained silent. But now, it's a different atmosphere, it's a different climate. Sabi ko nga, wow, considering na ang dami-daming binato laban sa ating Pangulo o laban kay Speaker. And yet we engage in a democratic exchange of ideas without feeling threatened, without being coerced into doing things. Now, this is real democracy. This is real democracy. Now, the question really is, what kind of leadership do we want? Do you want a dictatorship? Or do you want somebody who wants to uphold the rule of law? Nako po. Parang may patama ano. Kasi nangyari, do you want a dictator? Alam nyo naman kung sino yung naging, di ba, dati. Huwag na natin bagitin ang pangalan. Yun ang term sa kanila. No? Hindi ko alam kung ano yung patama ni ate o kung saan siya papanig, kung meron ba talagang papanigan. Alamin natin, tuloy natin. So yun lang po, I want to explain. Kasi alam mo, Marius, the other day nga, nag-apologize na ako, nababash pa ako. Sabi ko, Diyos ko, ito lang masasabi ko, I was sincere about my apology. And nag-reach out nga ako kay Senator Laila. Because sa totoo lang, yung tiniis niya na 7 years, na walang firm conviction from any court. Tapos, nung bandang huli, false pala lahat ng mga witnesses. Hindi biro yon. But I didn't see any kind of drama. Nahihimatayin na kailangan itangay pa sa kung ano-anong ospital. Stoically, she faced the charges. She continued to believe in the system that failed her. Pero bilog nga ang mundo. The truth will always come out. Yun ang pahayag niya. No, wala naman tayong kasi wala pa tayong basihan, no? Mga kababayan, kung ano talaga yung kagustuhan nila. Pero Bataan District, District 1 na pala ito, no? Si ate. Ngayon, ano yung mga... Ito pala daw yung hindi binalita, ha? Hindi binabalita dahil merong mga bagay-bagay siguro na gustong pagtakpan o gustong
gustong i-cover. O, talagang merong one side ng mga bagay-bagay. Ito pakinggan nyo ano ba yung meron dito? And that's exactly one of the reasons why the confidential funds of DepEd was asked by VP Sara August of 2022. Ang nangyari, ni-release nila ang confidential fund December 15 or 13 if I am not mistaken in 2022. Alam natin na pag hindi naubos ng isang agency yung pera, ibabalik yan sa National Treasury. But the projects and programs of DepEd have been implemented as early as August of 2022. And that means tinira nila si VP Sara intentionally of the confidential fund kasi wala silang magamit against her. That's the fact. Okay? Now, they also targeted the confidential funds of the Office of the Vice President. Alam niyo ba na aside from the socio-economic programs of the OVP, VP Sara is trying to leverage the Peace 911 as one of the landmark programs of the OVP. If you are from Davao, if you are from Mindanao, yung Peace 911 po, yan po ang reason bakit naging insurgency-free ang Davao City. Wala kaming NPA sa Davao City because of that project, Peace 911. Now, in order to implement the projects and programs of the OVP, the other socio-economic programs, kailangan yan ng surveillance. Kailangan yan na may mga tao na nakakapagsasabi kung sino yung mga tao na nanggugulo sa lugar kung saan tinatayo ang mga satellite offices. And that's also one of the reasons why the confidential funds of the Office of the Vice President was asked as part of the mandate of Bongbong Marcos for VP Sara to do her task in the National Task Force to End Local Communist or the NTF-ELCAC. Anong ginawa? Ni-release ang pera December of 2022 na kung saan 15 days na lang gagastusin ng OVP. And because of that, Ayan medyo maliwanag to because the Ito yung mga bagay-bagay na hindi ina-accept ng mga tumitira kay Ate Sara. Bakit? Alam nila kung paano sila atakihin di ba? Yung pondo na dapat gagamitin ng tamang petsa, tamang hindi na nga aabot kasi 15 days na lang, panibagong budget na naman. Pag hindi kasi nagamit na maayos yun, ibabalik. Di ba? Ayaw paniwalaan. Gumawa sila ng issue. Gumawa ng butas. Yun. Tama wala nang ang kaso. Wala pa ang kaso Di ba? Ngayon, 2 impeachment. 2 case ang ipa-file. Isa kahapon. Tapos, bukas daw ata, di umano. Yun yung mga kagustuhan. Sino-sino ang mga nagpa-file? Anak ng bugi. Tuwan-tuwa na naman ang mga hirap magsalita. Alam nyo, gugulo na naman ng Bisaya kung saan meron namang mga yung mga lumalaban sa gobyerno. Dahil dyan sa mga sino-sino ba nasa likod niya? Kilala nyo naman sila, di ba? Ano yung production nila? Kung saan sila nagmula. Di ba? Kilala nyo sila kung saan sila galing. Yung sabi nga ni Tatay Digong sa Mount Apo. Ayan yung mga tao na buti na lang ako dito sa Mars. Okay na ako dito. Di ba? Kaya masarap. Masarap dito sa Mars. Walang ganyan. Walang ang tawag doon, ANP? Tama ba? Oo. Puro alien lang ang nandito. Tuloy natin. the programs and
and projects of DepEd and OVP have already been implemented as early as August of 2022 na kaya nilang gastusin ang 125 million in just 11 days. Ito yung facts na hindi binabalita ng mainstream media. Why? Because ang focus ng mainstream media is to malign the image of the Vice President of the Philippines. Tama, di ba? Ganun po ang nakikita ng ating mga kababayan. O eto, survey. Kayo po ba ay agree sa sinabi ni Sir, no? Na ang kagustuhan, kaya hindi binabalita, ngayon nga. Di ba? Lihisin. At lagi na lang kay Ate Sara ang itumbok dahil may plano silang pabagsakin si Ate Sara. Ganun lang kasimple. Ito yung inaabangan yung video. Gusto niyo, ibigay ko na sa inyo. Woo! Kaya mga taga Bicol, taga Mindanao, Bisaya, taga Davao, maraming salamat po dahil kayo po ang bukod tangi. Yung mga Mindanao, Mindanawan, Davao, Bisaya, Cebu. Kayo po ang pag-asa. Dahil sa nakikita natin dito, mga kasama, ibang klase po ito ha. Hindi po ito basta-basta lang. Preparado na po ito mga to. Ha? Sa video ha, nakikita natin sa video. Panoorin nyo. Ano pong nakikita nyo dyan? Ay, ano pong nakikita nyo dyan? Ha? Proteksyonan. Proteksyonan si Sara Duterte. Ha? Yan po ang makikita nyo dyan. Sa Davao po yan. Tuloy na natin. Tuloy natin ha. Mindanao po ito ah. Yan po yung sinasabi natin na marami na po talaga ang nagre-ready na rin ano. Yan sinasabi ko nga sa inyo mga kasama. Lagi kong sinasabi kung huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ha. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe pa na. Huwag mo lang, huwag ka na patumpik-tumpik pa ha. I-hit mo na yung bell at share mo yung video. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye!